Hello naman to everyone! Another life update muna tayo from your darling here in Russia. For today's video, my darlings, eto pala yung summertime na nagstay kami sa summer house nila Dudong, tapos napag-isipan namin na pumunta sa kalapit na park para mag-walking kasama yung in-laws ko. Di mo akalain na ang titibay pa din ng mga tuhod nila para mag-walking. At andito na nga tayo sa Abramtsevo Park. Pagpasok pa lang, bubungad na agad sa'yo itong oak tree na 350 years old. Grabe ang laki ng oak tree na to. Itong Abramtsevo Park ay isa ding forest park na kilala bilang human settlement in Russia. So may mga pavilions din na nagsisilbing museum to preserve the Russian colony history. Gaya nga ng sabi ko sa mga previous videos ko, yung mga parks nila dito ay hindi lang basta park. It's full of history of how the world began. Char! But kidding aside, it's one of the factors na gugustuhin ng mga tao or mga turista ang maglibot-libot habang may nasasagap kang kaalaman patungkol sa lugar. So yes, back to the main event namin na mag-walking dito. Kita nyo naman ang aliwalas ng paligid at yung mga tao na makikita mo, sobrang friendly nila. Hindi crowded yung lugar kasi nga ang laki ng park. Hindi pala lahat totoo yung mga sinasabi nila or naririnig natin na not approachable yung mga Russians. Grumpy maybe, but one of the genuine people na nakilala ko kasi ayaw nila ng drama sa buhay. Like these people, wag kayong magtaka kung bakit naka-costume yan sila kasi nagpe-perform yan sila sa mga parks kagaya dito. Nililibot nila yung main area ng parks to inform and invite people to watch the show, and it's here. Sinabi nga pala ni Dudong sa akin na yung mga management ng mga parks nila ay nag-i-invite ng mga performers para may ganap naman, and it's for free for visitors or mga turista to watch the show. So walang napupunta sa flood control kasi free. Ay hala siya. Ayan, halos nasa 2 hours na kaming naglalakad dito pero hindi pa kami nangalahati sa paglilibot. Sa mga nakikita nyo, each building has its story to tell. Pero di na namin pinasok isa-isa kasi medyo hapon na kami pumunta dito. Mas gusto namin maglakad na lang muna. May mga nakita din pala kami dito na foreigners na turista like Koreans, Chinese at Thai. Habang naglalakad pala kami, may nakita akong babae na may bitbit na malalaking white mushrooms. And kung maalala nyo, sobrang hilig ko mag-mushroom picking, di ba? So after kong nakita yung babae na may dalang mushroom, di na ako mapakali kasi nga di ba nasa forest park to. So ayun, yung walking namin ended up to mushroom picking. At eto yung kuha namin. Natatawa yung in-laws ko sa akin. Kasi di na kami naglalakad para ma-enjoy yung paligid. Naghahanap na kami ng mushrooms dahil makulit ako at of course may mga nakuha nga kami. Habang naglalakad kami at nag-iisip kung saan namin ilalagay yung mga mushrooms na nakuha namin kasi nga di kami ready na may mushroom picking palang mangyayari dito. So may lumapit sa amin dalawang babae, sabi wow ang lalaki ng mushrooms, tapos kami smile lang, yun pala naghahanap din sila ng mushrooms, tapos wala silang nakuha, ayun binigyan kami ng plastic bag. After that napaisip tuloy kami, di lang pala kami yung naghahanap ng mushrooms, sila din pala. Sabi ni Dudong, we're not alone dear. Sobrang saya namin at sobrang productive ng araw na ito at may uulamin pa pag uwi ha. Yes my darlings, libreng manguha ng mushrooms sa mga forest parks nila. Kung hindi ka mahiya, hindi ka magugutom. That's all for today, and by the way, always remember there's no such luck without hard work. Never get stuck somewhere na never mo matatawag na panalo ka na sa buhay. Just stay humble and work quietly and surprise everyone with your success. Tandaan, di ka dapat manlamang ng kapwa para manalo sa buhay. Laging magsumikap ng patas and never ever lose hope sa laban ng buhay my darlings. See you in my next